papak na eh. May isang PM po. Wait lang po ah. Hindi mo kaya? Meron kasi? Marami pa po. Order lang eh. Okay. Hindi. May na. Kaya lang, sasarahan yan. Parang kayo. Sa negosyong naipundar, hindi na rin ako nakabalik ng abroad. Hindi na ako umalis ng Pilipinas. Nabago rin ang buhay namin sa negosyo na to. Lumakas yung paninda. Nakakapagpundar naman kahit paano. Hindi ka na nawala ng pera. Pagpundar din ng service, yung kolong-kolong. Tapos ng tricycle. Tapos yung bahay, unti-unti namin ipagawa. Kasi nakalipat kami sa bahay na pinagawa namin. Yung negosyo, dire-diretso, magandang takbo. Sa negosyo nito, kumikita ako na 3,000 isang araw. Malinis yun. Yung masasabi ko doon sa yung kawali namin, saka sa sisig, masarap naman siya. Yung typical naman, masarap naman. Katulad din naman sa iba to eh. Sa price niya siguro, hindi naman kami nagtataas ng sobra, hindi rin naman sobrang baba. Sakto lang, yung kayang i-afford ng mga customer. Ako nga pala si Ruel Santos, taga Barangay Tabe, Giginto, Bulacan. Ako hindi naman ako nakapagtapos. College level lang na nabot ko. Kuha ako ng business management sa Centro Escolar University sa Malolos. Pero hindi ko na natapos. Dati, isa akong OFW, 10 years din ako sa Riyadh. Hanggang sa umuwi ako dito, nag-exit ako. Hanggang sa masukan, ito, nagnegosyo. Ayun, maganda naman, kaya hindi na ako umalis. Ako po si Lulinging D. Lopez, taga Tabe, Giginto, Bulacan. Kumuha po ako ng kursong computer science sa Baliwag. Hindi ko naman po siya natapos. Nagsimula po yung negosyo namin since na siya po ay isang OFW, ako naman po ay isang empleyado dito po sa RIS. Matagal na po akong nagtatrabaho, almost 18 years. Naisip po namin na sabi ko, mag-negosyo na lang tayo kasi parang mas maganda. Isang araw po, meron siya sa akin sinabi. Sabi niya, gusto daw niya na magtinda kami ng sisig, saka lechong kawali. Pero hindi naman po ako familiar sa ganyan. Ngayon, ang sabi ko po sa kanya, kaya mo ba yan? De, sumagot siya. Kinabukasan po, nagpaalam ako sa supervisor namin, ma-absent ako. Ngayon po, kinausap ko yung kaibigan ng mother ko na may-ari po ng isang building. Ngayon po, pinayagan naman po niya ako na kumuha ng isang pwesto. Kinabukasan din po, nag-start na po kami mag-business. Bilang isang OFW, ang salary mo talagang doon lang umiikot yung ano mo. Hintay mo yung katapusan, susweldo ka, parang ala rin. Yung pagbabudget doon, talagang yun lang. Kung gusto mo, meron kang bibili, hindi mo magawa. Kasi sakto lang eh. Just ganito nga, malaki pala diferensya. Buti pa, magnegosyo ka na lang dito sa Pilipinas eh. Mag-isip ka ng kung ano yung magandang pagkakitaan, yung related sa skills mo. Nandito ka pa sa pamilya mo, kasama mo sila. Nag-start po kami mag-business December 2019. Nagkaroon po ako ng konting separation pay. Ginawa ko pong puhunan. Malit lang naman po yun. Nag-start lang po kami ng 10,000. Then, yun nga po, unti-unting nakapagpundar kami dito. Kahit po dito sa negosyo namin na sisig, lechong kawali, hindi na po nakaalis si Mister. Kahit na po na meron siyang alok na galing sa ibang bansa, hindi ko na po talaga siya pinayagan. Kasi po, lumago na po yung business namin eh. Kailangan na po namin na magdagdag ng mga tauhan para po lalo pa siyang lumaki. Eto, dahil dito sa negosyong naipundar, hindi na rin ako nakabalik ng abroad. Hindi na ako umalis ng Pilipinas. Ayaw na rin akong payagan ni Commander. Kasi nga, dito lang, nakakaraos naman kami. Yung pong lechong kawali namin ngayon, 80 pesos. At yung pong sisig, 75 pesos. Hindi naman po kami masyado nagtaas kasi dito lang naman po kami sa may RIS. Siyempre po, yung po mga tao, hindi naman po ganun kalaki yung sweldo. Kaya po sabi ko po sa kanya, hanggang ganun na lang kasi
Bali po isa po akong factory worker dati, kaya alam ko po yung kung hanggang saan yung sweldo ng isang tao. Sila po yung talagang pinaka-target namin dahil marami nga pong tao dito sa loob ng RIS. Pag may mga pila, ayun, yung po mga ibang tao, naku, curious. Bakit siya pinipilahan? Sa totoo lang naman po, pag po sinasabi sa amin ng customer na masarap ba yan, ang palagi po namin sinasagot kayo na po ang bahala na humusga doon sa sisig namin tsaka sa lechon kawali kung talagang masarap. May mga challenges din sa business namin na to. Pag umuulan, yan, hirap kami dyan. Nababasa kami, naanggihan. Hanggang sa... Nagkaroon ng pagkakataon na nagkaroon kami ng pangalawang peso. Ang peso po namin dito lang po sa may RIS1. Doon po sa kabilang highway na masasabi namin na naging maayos po kahit pa paano. Magkatapat lang naman sila. Hindi na Tatawid kami ka lang. mababasa. Yun, pwede kong doon na lang lutuin yung lechon kawali saka yung sisig. Ang business tips ko lang po sa inyo, kailangan po natin na magsipag. Palagi po natin iisipin na yung po mga anak natin, kailangan po nila ng magandang kinabukasan. Yung mga needs ng mga bata, maibigay natin. Lalo po ngayon, medyo mataas po ang bilihin. Ang business tip ko lang para sa mga gustong magnegosyo, huwag na kayong lumayo sa skill nyo. Kung ano yung skill nyo, gamitin nyo lang yung kaalaman nyo. Open po kami, 6 to 9 p.m. Araw-araw yon, Monday to Sunday. Pwede rin kayong mag-order kung mayroong biglang bisita, okasyon, ganyan. Pwede namin magawa yun doon sa kabilang pwesto kung kailangan nyo ng lunch, ganyan. Pwede naman.